ang bandila ng batang general na si Gregorio del Pilar. Ang bandilang matagumpay ni General Pio del Pilar. Iba't ibang mga bandilang pangdigmaan. At ang bandilang magdala ni General Emilio Aguinaldo. Ang bandilang ito ay ginamit ng may isang taon hanggang sa kapwa lumagda sa kasunduang pagpapayapaan sina General Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng sumbong si Pedro Paterno at Gobernador General Don Fernando Primo de Rivera noong ika-17 ng Disyembre 1877. Ang kasunduan ay tinawag ng Pacto sa Tiyak na Bato. Nakasaad dito ang tatlong kasunduan na ipagtutupad ng pamahalaang Espanyol kung saan ang huli ay magbabayad ng halagang 800,000 piso sa pamahalaang manghihimagsik sa tatlong sulong. Kaugnay nito, ang mga lider militar at pamahalaang diktatorya ni General Emilio Aguinaldo, dala ang tseke na paunang bayad, ay tumulak patungong Hong Kong at itinatag ang Junta Patriotica upang pagplanuhan ang pagtatag ng isang bagong pamahalaan ayon sa payo ni Apolinario Mabini. Taong 1878 sa Monson Hill, Hong Kong, ipinatahid ni General Emilio Aguinaldo kina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Hermosa Natividad ang bagong disenyo ng bandila. Kasabay noon ay bumili siya ng mga bagong armas pandigma upang isulong ang ikalawang yugto ng digmaan dahilan sa hindi pagtupad ng pamahalaang Espanyol sa Pacto sa Tiyak na Bato. Gaya ng halagang 400,000 piso lamang ang natanggap ng pamahalaang manghihimagsik. Nakipagkalastasan si General Aguinaldo sa mga Amerikano upang hingi ng tulong para sa napipintong pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kasarinlan ng Pilipinas. Unang araw ng Mayo, 1878, binomba ng mga Amerikano sa pamumuno ni Commodore George Dewey ang flotillang Espanyol na pinamumunuan ni Admiral Patricio Montojo sa loob ng Maynila. Sa labanang ito, nanalo ang mga Amerikano at pansamantalang nakasakamay ng mga maghihimagsik ang maraming bahagi ng kapuluan. Hindi na nag-aksaya ng panahon sina General Aguinaldo sakay ng barkong USS McCulloch. Bumalik sila sa Pilipinas noong ika-19 ng Mayo 1878. Dala ang mga biniling armas sa Hong Kong at ang bandila upang simulan ang ikalawang yugto ng digmaan. Ika-28 ng Mayo, 1878 sa Miguel Santo, Alapan, sa bayan ng Imus. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, tinambangan ni Hipolito sa Pedro Canolino ang
Emilio Aguinaldo. Nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng dalawang pangkat na tumagal ng mahigit 5 oras gamit ang mga kanyon at materyaka na siyang ikinalito ng mga sundalong Espanyol. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga Pilipino, sumuko ang mga sundalong Espanyol. Nang araw din yun, dumating si General Emilio Aguinaldo upang ipagbunyi ang tagumpay ng mga Pilipino at iwinagayway ang ating pambansang watawat. Mga kababayan, ang bandilang ito, ang ating iwawagayway sa nalalapit at binibighin nating kalayaan. At ito rin ang nasagisag ng ating inang bayan. Ngayon, hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Viva la Independencia! Viva! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Ikalabing-dalawa ng Hulyo, 1878. Ang watawat ng Pilipinas ay formal na iwinagayway sa Kawit, Cavite, kasabay ng pagtugtog ng Marcha Nacional Pilipina na nilikha ni Maestro Julian Felipe at tinugtog ng makasaysayang Banda de Malabon. Kaugnay nito ay binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa harap ng sambayanang Pilipino at nilagdaan ng 78 mga saksi, kabilang ang isang opisyal ng artilyerang Amerikano, si Coronel L.M. Johnson. Ngunit ang kalayaang natamasa ng mga Pilipino ay panandalian lamang sapagkat hindi ito kinilala ng Espanya o maging ng Estados Unidos. Lihim na makipagkasundo ang mga matataas na opisyal na Espanyol sa mga Amerikano ng pagsuko sa pamamagitan ng isang kunwaring labanan upang maingatan ang kanilang karangalan. Nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at Espanya noong 10 ng Disyembre 1878 na kilala bilang Kasunduan sa Paris. Nakasaad sa kasunduan na pinili ng Estados Unidos ang kapuluan ng Pilipinas sa halagang $20 milyong. Inakala ng mga Pilipino na nasa panig nila ang mga Amerikano. Ngunit ang mga ito ay unti-unti nang kumikilos upang sakupin ang Pilipinas, kaalinsabay ng unti-unting